Sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. At pag-isipan natin na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. Pumalag ang ilang senator judges sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na paimbestigahan nito ang hosting ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar live. Magandang gabi, MJ. Franco, magandang gabi mula dito sa Senado. Yan nga ang mga tagpo bago magsimula ng formal. Kanina ang ika-6 na araw ng paghimay o yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senate Impeachment Court. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Umabot na sa Senate Impeachment Court ang ilulunsad na investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa 2019 hosting ng SEA Games. Lumabas ang pahayag matapos punahin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling ni NBI Director Melvin Matibag na mauna siyang tumistigo sa impeachment trial. Ayon kay Matibag, kailangan niyang dumalo sa isang anti-transnational crime event sa Bangkok, Thailand mula July 21 hanggang 22. Pero kinestyon ng ilang senator judges ang timing ng pagpapaimbestiga sa SEA Games. Malinaw raw kasi na si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang target ng investigasyon sa gitna ng impeachment trial. Kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? Ayon kay Matibag, sisiyasatin ng NBI ang halos 10 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noon sa SEA Games. Anya, nananatiling unliquidated o wala pang pinal na ulat sa paggastos sa naturang pondo. May mga dokumento rin umanong nakuha ang NBI na nagpapakitang ibinigay ang proyekto sa isang pribadong kontratista nang walang public bidding. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Gid pa ni Cayetano, wala siyang kinalaman sa mga infrastructure project ng SEA Games. Nagbitiw na raw siya noon bilang kalihim ng DFA upang tumakbong kongresista. Kaya malabo raw maiugnay siya sa usapin ng congressional insertions. Hindi rin umano siya miyembro ng Kongreso noong panahong iyon. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Ha? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sagutan sa Cayetano at Matibag.
Noong Mayo, nagkainitan sila matapos tangkaing ipatupad ng NBI ang ICC arrest order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senate plenary. Nung bonding iyon ay nangyari rin ang Senate siege kung saan idinawit ng ilang senador ang NBI. Para sa minority senators, tila unti-unting nababawasan ang kanilang hanay habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. 3 na ang nabawas ngayon sa Senate Minority Block. Nakakulong na sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta, habang hindi pa rin mahagilap si Senator De La Rosa kaugnay ng ICC warrant. Sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jingoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. At pag-isipan natin na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. Franco, sa isang panayam ngayong araw ay sinabi ni Director Matibag na insidenta lamang daw yung pagkakadiskubre sa sinasabi niyang anomalya na ang bisitahin nila ng personal ang sports facility sa Clark. Sa susunod na linggo ay dadalo o haharap dito sa Senate Impeachment Court si Director Matibag. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ, sa iyong live report. Samantala, wala pang desisyon ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ba ang motion o hindi para pabuksan sa publiko at sa national television ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung kailang magpapasya ang Senator Judges sa report ni Angel Pastor live. Magandang gabi, Angel. Yes, magandang gabi, Franco. Ipinagpaliban nga ng Senate Impeachment Court ang pagdedesisyon sa hiling ng prosecution panel na ipasabina itong mga bank documents ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang oral arguments, nag-caucus ngayong araw ng halos 2 oras ang Senator Judges sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinalakay nila ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang BIR records, ang Anti-Money Laundering Council records at ang bank documents ni Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa hiling ang bank documents ng asawa nitong si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Dahil dito, itinakda sa Lunes, July 20, ang paglalabas ng desisyon ng impeachment court. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero, napagkasunduan ng Senator Judges na pag-aralan pang mabuti ang mga memorandum na ipinasa ng magkabilang panig. Pag-aaralan din nila ang mga legal na isyung nakapaloob sa mga musyon para sa sabpina. The Senator Judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. The Senator Judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. Sa Lunes, bibigyan din ng pagkakataon ng mga Senator Judges na magtanong sa prosecution at defense. Ito ay bago sila magpasya sa 2 musyon para nga dito sa subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel ang ilang testigo na nakatakda ng humarap kaugnay ng Article 4. Ang Article 4 ng impeachment case ay tumatalakay sa alegasyon ng grave threats. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, hindi na nila ihaharap bilang testigo ang kinatawan ng PNP
Security, Firearms and Explosives Office. Inalis din sa listahan ang ilang miyembro ng media na dumalo sa press conference. Kasama rin sa mga iniurong sina dating Davao City Sheriff Abe Andres, isang miyembro ng pamilya ng umano'y biktima ng pababanta at isang psychiatrist. Ayon sa prosecution, inalis ang mga testigong ito upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Pareha of the Kinumpirma rin ng prosecution panel na si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang natitirang testigo para sa Article 4. Inaasahan siyang haharap sa impeachment court sa Martes, July 21. Magbibigay siya ng kanyang testimonya kaugnay sa naturang artikulo. Humiling din ang prosecution panel sa impeachment court na maglabas ng subpoena ad testificandum at subpoena ducesticum para sa mga testigo sa ilalim ng Article 1. Ang Article 1 ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kabilang sa mga hiniling na masubpoena ay sina Marivic Pareha at dalawang opisyal ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Inaasahan silang testigo sa July 21 at July 22. Hiniling din ng prosekusyon ang subpoena ducesticum para kay Land Bank President at CEO Lynette Ortez. Layunin nitong makuha ang mga dokumento na may kaugnayan sa naturang kaso. Sa Lunes nga, July 20 ay malalaman na natin ang magiging desisyon ng impeachment court kaugnay dito sa hiling ng prosecution panel para ipasubpoena itong mga bank documents na naglalaman or yung BIR box na naglalaman ng umano'y bank records ni Vice President Sara Duterte at yan ang ating aantabayanan sa ating pagtutok dito. At yan muna ang huling update dito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Angel Pastor, sa iyong live report.